Praise the Lord. God bless you, Brother Benji Durian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O dakil Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras ito mahalapinon sa akin pong pagdadala yung balaminsay, ikaw malapin magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, haleluya, sa lahat at narito mahalapinoon, haleluya, buksan mo kanilang pangunawa, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, haleluya, at yung dakilang pangalan na sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant Pastor Linus Almeda. At ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa buong pamilya ng ating kagalang-galang at minamahal na Pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, ating pong mga beloved visitors, to our beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Talagang doble-dubling pagpapala po minamahal ang ating nakamtan. Itong taong 2022 minamahal, 47th year ng naitatag ang iglesyang ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by the end-time prophet of God, minamahal, no? Sa ikapitong taon mula nung 40th year, minamahal. Starting from 40th year. So, bumilang ng 7 years. So, 47 na tayo. Itong 7 year na ito, pang 47 year, minamahal. Kasi every 40 years, mayroon pong tinatawag na mga pangyayari, minamahal sa Bible, no? So, significant po yan, yung 40 years. 40 years fasting, ang mahal na Panginoon. Si Moses, 40 days fasting. Ang mahal na Panginoon, 40 days fasting. So, yung number na 40, significant po yan, minamahal. Ang paglalakad nila 40 years, no? From Egypt to Canaan. So, ang 7 years naman, significant din yan, minamahal. Diba? Yung umikot sila sa Jericho. So, 7 days na pag-ikot nila. Tapos yung pang 7 days, bigla silang sumigaw. Yung first day to 6 days, ay tahimik lang sila. Nung pang 7 days, bigla silang sumigaw, sabay-sabay, at gumuho ang pader ng Jericho. Amen. Si General Naaman naman, minamahal, nung gusto niyang gumaling sa kanyang ketong, at pumunta siya sa propeta na si Elisha. Sinabihan siya na ilubog yung kanyang katawan sa ilog ng Jordan 7 times. No? 7 times. So,
significant ang number na 7. So sabi ko nga, ano kayang mangyayari after 40th year anniversary, nung nag-40th year tayo. After 40th year, yung 7 years na yan, ano kayang mangyayari sa church? So tamang-tama, minamahal, from 40th year, so 47 na tayo, so 7 year na mula ng 40th year. At itong year na to, lalong makilala ang gawain ng mahal na Panginoon by September 17, kung hindi ako nagkamali sa petsa, ang ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Almeda ay parangalan ng Hall of Fame sa United States of America. Hindi ka basta-bastang bigyan ng ganong parangal. Yan po ay organisasyon ng buong kakristyanuhan na apostolic o ibig sabihin nagbautismo in the name of Jesus Christ. No, kasama na dyan ang UPC at iba't iba pang mga churches na nagbautismo in the name of Jesus Christ according to Acts 2:38. At tiningnan ko yung profile nila, minamahal, yung mga previous na nabibigyan ng mga Hall of Fame, karamihan mga Amerikano. Mayroon din yatang, hindi ko masyado maklaro yung mga picture, pero wala pong Filipino, kundi ngayon lang nagkataon, minamahal. Ngayon lang, for the first time, a Filipino pastor na nirecognize ng buong mundo na ang kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hindi basta-bastang magbibigay ng ganun na parangal ang mga Amerikano, minamahal. Ang mga Amerikano ay mataas ang pride niyan, no? At hindi nila basta-bastang ibibigay yan kung wala ka talagang patunay. Amen. Na kung wala kang preba, walang ebidensya. So silang lahat ay nagkakaisa. Actually, 3 po silang bibigyan. Yung isa ay the father of our beloved Minister Luke Smith, beloved Bishop Samuel Smith, and then yung isa naman ay, hindi ko kilala yon, Bishop McCall, nakalimutan ko yung pangalan. 3 sila, minamahal. Ang ating mahal na pastor, kauna-una, the first Filipino na binigyan ng ganong parangal sa United States of America. Ibig sabihin, kumbinsido sila ng ating mahal na pastor ay propeta ng Diyos, pastor ng mahal na Panginoon, man of God, totoong mangangaral ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Dahil dati minamahal, pinagdudahan ng ating mahal na pastor. Kung ano ba talaga? Dahil ang ating mahal na pastor ay, una, siya po'y isinilang na Roman Catholic. Ayon sa mga narinig kong patutuo, minamahal, siya yata yung pinakahuli sa lahat ng mga magkakapatid na nakumberte. Dahil na-convert na yung kanyang beloved parents, yung mga kapatid niya, sa born again. Narinig ko yung patutuo ni Mahal na Pastor na nung nilagay na sa sako yung mga rebolto nila, nakita niya sa CR, nagalit ang Mahal na Pastor, binalik niya sa altar. So, ganun siya ka-devoted Catholic. So, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga rebolto, na sinako na sana, ni-retrieve pa niya. No? Niligtas niya yun at binalik niya. Pero dahil sa kanyang karamdaman for 6 years na mayroon siyang insomnia, hindi siya makatulog habang siya nag-aaral ng abogasya. Si Mahal na Pastor ay nag-aaral ng law sa Arellano o Araulo.
Basta letter A yung university na yon. Hindi ko siguro kung Araulo o Arellano University. Nag-aral siya ng law. At hindi niya natapos, mga third year na rin yata siya o fourth year, dahil sa hindi siya makakatulog. 6 years na hindi siya magkatulog. Hinanap niya ang kagalingan sa mga rebolto, pagtawag ng mga Diyos-Diyosan walang kagalingan. Sa lahat na paraan, minamahal. Mayroong nag-share sa kanya. A certain Sister Corazon. Nag-share sa kanya ng ebanghelyo. Naniwala siya. Dahil wala nang ibang choice. No choice. Dahil sa sakit. Naniwala siya. Tinanggap niyang mahal na Panginoon. At nakatulog siya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At hindi nagtapos doon ang kanyang conversion minimal. Sabi nga, from glory to glory. Hindi niya alam kung ano yung tawag talaga sa kanya ng mahal na Panginoon. Basta na-inlove siya sa mahal na Panginoon. Nagbabasa na siya ng Bible. At nag-umpisa na siya ng aral. Unang-una niyang inumpisa ang pangangaral, yung kanyang mga tauhan. Kasi mayroon silang pagawaan ng asin. No? Yung pagawaan ng asin, yung magawa ka ng asin, yan po ay sa dalampasigan po ng dagat. Po yan, minamahal habang nag-high tide. Tapos pag low tide, maiwan yung dagat, magkaroon ng asin. No? Parang may mga box-box dyan sa na sinimento. Habang nag-high tide, papasok yung dagat. Tapos dahil sa grabing init, no, magiging asin yon. Tapos pag low tide, maiwan na yung asin. So, yan na yung aanihin nila. So, bago sila mag-uwian, habang hinarbis yung mga asin, malapastor nagpipreach. Aabot pa daw ng mga 2 oras hanggang 4 na oras. Magpipreach. Tapos bibili yung malapastor ng pandesal, pakainin yung mga nakikinig. Ganon yung unang umpisa, minamahal. No? So ang kanyang ginagamit na yung parang pinaka-streamer, Jesus Christ, tapos sa baba, the same yesterday, today, and forever. Yung pangalang Jesus Christ malaki. Tapos, the same yesterday, today, and forever. Yun yung kanyang ginagamit. Habang siya nagpipreach. Tapos talagang nag-usap sa kanyang mahal na Panginoon hanggang pinapunta siya ng Maynila. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta punta ng Maynila. So, di na lang mahal na pastora, punta sila ng Manila. Wala silang tutuluyan. Pero yung kanyang mga kapatid nandun sa Amerika. So, punta ng Maynila, dahil siya ay nangaral ng ebanghelyo, pinagkatiwalaan, nagrenta siya ng bahay, walang hiningi na advance, kasi pinagkatiwalaan dahil siya ay nangaral ebanghelyo, pastor. So, sabi ang Diyos ay mag-provide. So, nakumbinsi yung may-ari. So, pinaupahan yung kwarto ng kanilang bahay. Pasok sila. Ngaral ang mahal na pastor. So, nandiyan yung trials. After 1 month, after 2 months, after 3 months, ang sinasabi ng mga pastor, God will provide. Sinubukan siya minamahal, wala siyang pambayad. Galing sa gawain pag-uwi, nasa labas na yung kanyang mga gamit. Sarado na ang kwarto. So, gano'n yung history. For how many years na gano'n, minamahal. Palipat-lipat, palipat-lipat. So, ang pastor nangangaral sa kasabas, dala-dala niya mga polito, mga leaflets, mga babasahin, baptism in Jesus' name. Pero hindi po siya nangungulikta ng pera sa bus. On fasting siya. Pag mayroong nagsabi na may sakit, nililihan siya doon sa bus. Nagpapatutuo po yung mga pasahero na gumaling sila, instant. Pag uwi ni mahal na pastor, Bilad Mama Dear nandun sa, nagantay sa kanya, wala po siyang dala kahit pandesal. Bit-bit pa rin niya yung mga hindi na ibigay o naubos na leaflets.
Ganon yung umpisa ng church. E kung umatras ang mahal na pastor sa mga pagsubok na yan, wala tayo ngayon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi ni mahal pastor, kasi alis na naman, sabi niya, maghanap kayo ng mas malaki. Baka ayaw ng malapino ng maliit na bahay na rintahan natin. Dito lang tayo nagsisiksikan. Maghanap kayo ng malaki. Nahanap yung ating pastoral house. Mansion, nasa tuktok ng bundok, ng Rolling Hills. Mura lang ang renta, pero hindi talaga mura. Kumbaga, sa laki ng mansion, parang mura nga. Gino. Walang pambayad, pinapalaya sa mga bahay, yung mga renta, yung mansion yon. Ganun pananampalataya. Yung pala mura, dahil paggabi, lumalakad yung mga upuan na walang tao nakaupo. Tinahan pala ng mga multo. So dahil sa daming mga multo minamahal, yung mga manggagawa ay, kumbaga, relebo na nagpupuri halos 24 hours a day para mapaalis ang multo. So dahil doon, sa pagpupuri na walang humpay, dumami at dumami ang mga tao na lumapit sa gawain ng Malapino, nagpatotoo na sila'y pinagaling ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, yung mansion na yon, kasi may bakante, in-extend, tabing-tabing lang ng mga sako, nilagyan ng mga puste, tabing ng sako, doon na nag-overnight, naingayan yung mga squatters sa paligid, minamahal, sila'y binabato, at one time, hindi na bato ang ginamit, tain na ng tao ang ginamit pagbato. Grabe, no? Yung kapatiran na tamaan, siyempre, grabing problema yon. Hindi mo mahuli kung sino nagbato. After mga ilang araw, may nagsabi, yung nagbato, bumaho yung kanyang buong katawan, nagkaroon ng mga sugat-sugat at haging nagnanaknak, bumaho ang buong katawan. Kung gaano kabaho yung tain ng tao, ganun mas baho pa yung katawan niya. Doon natakot yung mga bumabato. No? Pinalo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So hanggang kinural yung pastoral house, nagkaroon na ng mga manggagawa, nagkaroon na ng mga tahanan o yung mga kwarto-kwarto ng mga manggagawa, at dumating po yung punto minamahal na nasunog yung pastoral house. Nung nasunog yung pastoral house, nag-rescue yung mga bombero, hindi nila mapatay-patay yung apoy dahil walang daan. Kumbaga hindi makalabas yung isang bombero nakapasok na hindi niya mapatay yung apoy, paglabas, wala na eh. Hindi makalabas. Lumiliyab na yung mga bahay. Kakainin na yung chapel. Nakaganito, plywood. May mga pintura. Madaling makain. Bumaba ang mahal pastor, lumuhod, nagtaas ng kamay. Nakita ng mga bombero yon, minumahal. Yung mga tao ng taga-bombero. Nagtaas ang kamay mahal pastor, biglang yung apoy nagiging malaking usok, namatay ang apoy. Grabing himala yun, minamahal. No? Grabing himala. Si Brother Jeremiah Kanilang, mayroon siyang malaking bukol dito. Kung naalala kung sino nakakilala sa kanya, mayroon siyang malaking bukol dito. Na parang sis. Nag-umpisa ng parang julin hanggang parang kamauna dito. Habang siya nagpapatotoo, sabi nung kanyang mga kausap, maniwala ako pag yung bukol mo mawala. Talagang hadlang yun, di ba? Pero hindi po yun naging hadlang. Talagang nagpapatotoo siya, may namahal. Kahit mayroon siyang bukol dito na hindi pinagaling ng mahal na Panginoon, nagpapatotoo siya. Sabi niya, darating ang panahon ako'y naniniwala, itong bukol na to, tanggalin ko sa mahal na Panginoon, hindi ko pa operahan to. Lumaki siya ng lumaki, umitim. Yung iba hindi naniniwala, yung iba naniniwala. At nung naniwala sila,
Sila din ang patuto na pinagaling. Nung nasunog yung pastoral house, siya po yung nag-rescue ng mga gamit. Hindi niya namalaya, nasunog na pala yung bukol niya. Na tamaan ng apoy. After ng sunog, pumutok yung kanyang bukol. Lumabas yung parang bigas na napakarami na may na mahal. Na flat na yung kanyang mukha. Akala mo walang bukol. So, nagkatotoo yung sinabi niya. Na Diyos ang mag-opera. Amen. So, antayin lang natin kung kailan ang kalooban ng Malapinon sa ating pong mga prayers. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. No? So, sinong makapag-isip, minamahal, na ganun pala. Pagdating ng 47th year, doon pa i-recognize at bigyan ng parangal ang man of God ng mga pastor ng buong mundo na nangangaral ng buong katotohanan. So, lalong lalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Kasi itong grupo na ito, minamahal, di composed of more than 1,000 churches. Sa buong mundo yan. Lahat na nangangaral ng ebanghelyo na nagbautismo in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, sa kanilang, kasi nung pag-alis ng malapastor kasi ang malapastor, Amerikano nagbaptize sa kanya. At sumasama-sama siya doon sa mga grupo ng mga Pilipino na under ng Amerikano. Pero ang Malapino nang gumawa ng paraan. Dahil sa mga Amerikano, hindi ka makapagkrusada pag walang approval sa kanila. No? Hindi ka makakilos talaga. So, nung nangusap ng Malapino sa kanya na talagang full blast na yung kanyang pangangaral, pinagdudahan siya minimal na lumihis na. Pinagdudahan siya na wala na sa katotohanan. So, yung mga pastor, tinitira na siya. Kapwa niyang mga kasama, tinitira na siya. Pero yung mga nakakilala sa kanya, minimal ng mga pastor, kilala nila na fasting Christian siya, na nagtanong sa Diyos. Kung hindi ko kamali, a certain Bishop Bermoy, Pastor Bermoy, international Filipino pastor na rin yun, pumupunta sa Amerika. Sabi niya, Malapinoon, sino ba talaga si Evangelist Almeida? Kasi nakita niya, nagkukrusada, ang daming dumadalo. At mayroon na tayong radio program, TV program. Nag-reveal ang Malapinoon sa kanya. Isang hagdan na ginto hanggang ulap. Nung nakita niya yung isang hagdan na ginto hanggang ulap, nakita niya may malaking kamay doon sa ulap, hawak-hawak ang malaking libro. At tanong nung pastor na yon, bishop na yon, sino ang karapat-dapat na kukuha sa libro na yan? At nakita niya ang mahal na pastor ang umakyat doon sa hagdan na ginto at kinuha ang libro. Nung siya'y bumaba, nandoon ang beloved assistant pastor sa baba. Sinalubong ang mahal pastor. At nagtanong, ano ang laman ng libro? At ang nalinig na sagot, minamahal, ang laman ng libro ay mga membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tapos may nakita nung pastor na yon na mayroong nag-aabang sa kanan at mayroon din sa kaliwa. Yung sa kanan, yun yung mga kapatiran na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Mainit na nagpupuri sa Diyos. Sa kaliwa naman, yun namang mga kapatiran ng backslider. Mga backslider. Atin nakaranas ng himala, nakaranas ng mga pagpapala, kailang tumalikod sila sa iba't ibang dahilan. Grabing pagsisisi nila. So, ganun pala. Pagdating ng panahon, ang mga backslider, maalaala nila
ang gawain ng mahal na Panginoon. Pero huli na ang lahat. Amen. O di ba sa Revelation? Ang mahal na Panginoon, minamahal, hindi niya makakalimutan ang lahat nating ginagawa. Kung paano natin pinaglaban yung ating pananampalataya, kung paano tayo tumayo sa ating pananampalataya. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mayroon akong isang bagay na hindi nagugustuhan sa iyo. Ate pong basahin. Dito sa Apokalipsis, ang kabanatay 2, ang talatay 2 hanggang 5, sabi po rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga mapagpanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwanan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero na sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, palagi po yung binabanggit ng mahal na pastor. Hindi ko iniisip na matagal na akong naglilingkod. Hindi ko iniisip na marami na akong nagawa. Ang iniisip ko palagi, bago lang ako naglilingkod at wala pa akong nagagawa. No? Yun ang sabi ng mga pastor palagi. Kasi pag iniisip mo, sabi niya, na matagal ka na naglilingkod, baka magkumpiyansa ka na. Pag iniisip mo na marami ka nang nagagawa, baka hihinto ka na sa paggawa. Ihahanapin po naman ng malapit noon yung una mong gawa. Amen? Everybody say, praise Lord. Oh. So, yung pala na sinabi ng Biblia, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano po yung ipagpatuloy? Yung ating gawa. Yung ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen. Oh, nung pumasok kami sa kampo ng Abu Sayyaf, kahit hindi na makakilos yung kalahating katawan ng mahal na pastor, siya pa rin ang nanggigising sa amin. Puri na. Gigisingin kami 3:00 ng madaling araw. Natutulog kami 12:00 ng hating gabi. Talagang galit na yung mga Abu Sayyaf. Imaginin mo naman yung magpuri kami doon, 6:00 hanggang 12:00 ng hating gabi. Tapos, magpuri madaling araw hanggang 12:00 ng tanghali. Yun ang ginagawa namin. Tinututukan kami ng baril dahil nabibingi na sila sa pagpupuri. Naiingayan sila. Sabi ni mga pastor, hindi tayo titigil. Huwag kayong tumigil. Pag titigil tayo, mapupugutan tayo ng ulo. Maiiwan kayo dito. So yun ang ginagawa namin, minamahal. Tapos siyempre sa sitwasyon na parang pakiramdam mo, parang hindi ka na makalabas, siyempre iiyak ka. Sabi ng pastor, walang iiyak. So, tatalikod lang kami. Punasan yung luha namin. Sabi ng pastor, walang iyak. Sabi niya, kasi pag iiyak kayo, baka sabihin ng mga Abu Sayyaf, natatakot tayo. Walang iiyak. So, habang nagpupuri kami, minamahal, hindi mo mapigilan talaga yung tulo ng luha, pero pilit naming naka-smile kami. Lalo na kung yung awitin na yung tanging alay. Tanging alay ko. So, yung mukha namin hindi po malungkot, masaya, naka-smile kami. Inobserbahan kami ng mga Abu Sayyaf. Tapos pagkatapos kami nagpuri, tinanong kami isa-isa,
bakit hindi namin nakikita sa mukha ninyo na kayo ay natatakot sa amin o malungkot? Bakit palagi kayo naka-smile? Hanggang sila po minamahal ay naniniwala, totoo ang Diyos nyo. Kasi ni katiting, wala kami nakikita sa inyo na kayo ay malungkot. Smiling kayo palagi. Oo, ganun pala eh. Ha? Si Satanas para ang tinitingnan kung sino yung malulungkot, akala niya nagtatagumpay na siya. Amen. Pero ang mga Kristiyanong palaging masaya, kahit may problema, yun talaga, problema talaga yun. Ha? Ako, problema ko. May kaso ako, hindi ako makalabas. Mayroon akong libel case doon sa Cagayan de Oro. Hindi ako nakapagpaalam sa aking abogado. Yung pala, pag may kaso ka, tapos hindi ka magpaalam sa abogado at wala ka, makontempt ka pala. Talo ka. Eh, walang maisagot yung abogado mo kung saan ka. So, may warrant of arrest ka na. Talo ka na sa kaso. Sabi ko, mahal na Panginoon, nandito ako sa kampo ng Abu Sayyaf. Hindi ko alam kung mapugutan ako ng ulo dito. Kung makalabas naman ako dito, sigurado may pusas nakahanda sa akin. Talo ako sa kaso. Kasi yung kapatiran kasi doon sa Cagayan de Oro, nagpatuto siya na naloko siya ng kanyang grupo, dahil magunaw na doon ang mundo, kailangan daw ibinta na yung mga ari-arian, so bininta niya yung bahay, bininta niya ng lupa, tapos nag-resign siya sa trabaho, tapos yung kabuhan ng binta, binigay yun doon sa kanilang leader, at doon na sila tumira. Binibulin po yung grupo nila. Doon na sila tumira. Nagtanim sila ng kamuting kahoy. Yun yung kinakain nila. Yung binta ng lupa at bahay nila, binigay doon sa leader nila. Nagkaroon siya ng sakit. Prostate. Katulad kay beloved Brother Raymond Passion. No? Prostate cancer. Kinatitir na siya. Naka-bedridden. Hindi na makabangon. Narinig yung ating radio program. Hinanap ang gawain, overnight, naka-folding bed siya, binautismuhan. After bautismo, naramdaman niya parang okay na. Pumunta sa doktor, tinanggal yung kanyang kateter, normal na siyang umihi. Ayun, pinatutuo niya yon. Nabanggit kasi niya na naluko siya. Narinig ng mga membro, nireport sa leader, pinailan siya ng libel case, damay ako. Sabi ko sa kampo ng Abu Sayyaf, Malapinon, paano to? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga Abu Sayyaf na labas mo na ako dahil may hearing ako sa Lunes. Biyernes na yon. May hearing ako kinalunesan. Biglang sabi ni Robot, magpalabas kami ng isa dito. Ikaw, Danny Boy, ikaw ang makalabas. Answered prayer. Amen. Nung paglabas ko, tawag na ko kay Bilad Mamader. Uwi ka na dito, anak. Mayroon akong hearing sa ano. May hearing ako sa Cagayan de Oro. Sakay ka ng aeroplano. Mag-aeroplano ka. So, kasi hindi ko mahabol pag hindi ko mag-aeroplano. So, sakay ko ng aeroplano. Pagdating ko ng Cagayan de Oro, kasi may aeroplano, Zamboanga to Cebu, tapos Cebu to Cagayan de Oro, yung aeroplano. Pagdating ko ng Cagayan de Oro, dumating ako. Diretso ako sa korte. Hindi na ako makilala dahil dati pag umatin ako ng hearing, nakabarong ako. Nung umatin ako ng hearing, naka-t-shirt lang ako. Naka-rubber shoes. Mahaba na yung buhok ko, may balbas na ako mahaba. Kasi walang gupit-gupit eh. Wala nang gupit-gupit doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Tapos pagdating ng abogado ko, malungkot na malungkot yung mukha. Tinawag ko, attorney. Tumingin pa sa akin. Sino ka? Hindi mo ako kilala, attorney. Kliyente ba kita? Ako, attorney, ako si Brother Danny. Oh, Brother Danny? Siyempre, mahaba ng buko, tapos may balbas na. Ikaw ba yan? Oo nga, ikaw. Paano to? Nandito sa Filipino Star ngayon, nakalagay dito.
Isang prayer warrior na kasama ni Evangelist Alimeda, napugutan ng ulo, Danny Quarteros, ikaw to eh. Buhay ka pala. Tingnan mo yan. Sabi niya, magdrama tayo ngayon. Diyan ka lang ha. Papasukin natin yung ating kalaban, tapos ikaw ang pinakahuling papasok sa likod. Mayroon akong gagawing drama. Sinunod ko siya. Pasok na yung mga, tawanan na, pagdating ng kalaban ko, tawanan na sila. Hindi nila ako nakilala. Pasok sila sa courtroom. Tapos, ako yung pinakahuli. Nandun ako sa pinakahuli. Pag nasa korte, hindi ka pwede lingon-lingon dyan. Ganon-ganon. Pwede kang pagalitan, palabasin ka. Nakaharap palagi sa harapan. Bawal mag-ingay-ingay, bawal kwentuhan. The Peoples of the Philippines versus Danilo Quarteros et al. Ganyan. Tapos, complainant, present, yung accused, Attorney Barba. Tapos tawanan na sila. Pumalo yung juez. Papak, silent. Your Honor. Ano nangyari sa kliyente mo? Nandoon pala sa Abu Sayyaf. Paano tong hearing natin? Tapos tawanan sila. Wala na. Your Honor, sabi niya. May himala, Your Honor. Si Danny Quarteros ay nandito. Tapos lingunan sila. Wala naman sila makita. Hindi ako makilala na. Saan? Sabi ng juez. Danny Quarteros, stand up. Pagtayo ko, bulong-bulungan sila. Napahiya sila. Nandun ako, pero mahaba ng buko, may balbas na ako. Sabi ng juez, Mr. Quarteros, nakalabas ka pala eh. Pugot ang ulo mo. Nandito, headline. May hawak din yung juez ng newspaper. Pugot ang ulo ko. Ito, pugot ang ulo mo. Hindi po ko kaluluwa, Your Honor. Talagang ako to. Anong plano mo? Babalik po ako, Your Honor. Ka nang bumalik. Hindi, babalik po ako. Tindis lang po yung binigay sa akin. Babalik po ako. Ano nga itong kaso mo? Kailan bang gusto mong hearing? Sabi ko, Your Honor, kung pwede, next year na lang. Sige, next year. Kasi baka matagalan ka pa doon. Next year. Pebrero. Next year. Tapos pagkatapos mag-dismiss, kinausap ako ng host. Kinumbinsin talaga, huwag ka nang bumalik. Talagang kumbinsido siya. Paano ako nakalabas? Kininto ko sa kanya. Mapayak-iyak yung host minamahal. So, ang Diyos talaga natin ay buhay. Amen. Maraming nagsasabi, hindi na magtatagal ang mahal na pastor. Binabanatan. Lantang gulay na raw. Yung mga nagsasabi, hindi magtagal ng mahal na pastor, sila yung nawala. Sila yung namatay. Ang Diyos ang hawak ng buhay natin. Amen. Mga kapatiran na nag-doubt. Bakit daw hindi na makapag-preach ang mahal na pastor? Bakit hindi na naka-recover? Sila yung na-backslide. Sila ang sinipa ng mahal na Panginoon. Sabi siguro ng Malpino, hindi naman kayo importante dito eh. Itong aking pastor, itong man of God, aking propeta, na sumusunod sa akin at nalulugod ako sa kanya. Siya yung aking proteksyonan. Amen. Yung mga iba kasi, sa paglilingkod, kumbaga, naghanap lang ng bunga, iba? Pagplain, yayaman, dadaming bahay, dadami ang bahay, dadaming sasakyan, dadaming lupa. Ganun lang. Ganun lang yung kanilang aim. Minamahal, hindi po ganun ang ating pong purpose. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Na dadami ang ating lupa, dadami ang ating bahay, marami tayong mga sasakyan. Ang importante, ang buhay na walang hanggan. Amen. Naka-record lahat yan. Di ba? Sa Malakay 3:16, kung mayroong tinatawag na Book of Life, doon nakasulat ang ating mga pangalan, mayroon ding tinatawag na Book of Remembrance. Libro na nandoon nakasulat ang ating mga ginagawa. Ating pong basahin. Dito sa Malakias 3:16, ang sabi rito, na magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay
nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dinidig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harapan niya para sa kanilang nangatatakot sa Panginoon at guminita ng kanyang pangalan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Oh, hindi tayo makakalusot. Naka-record yan sa aklat ng alaala. Amen. Oh, siguro pagdating doon, anak, di ba? Ito, ikaw to? Oh, malapinon. Di ba? Mainit ka, di ba? Oh, ito. Opo, malapinon. Oh, tak, next page. Di ba, ikaw to? Nakakahiya, no? Ay, nabackslide ako malapinon. Panahon na yan. O mabuti, nakabawi. O, di ba, ikaw to, anak, bumalik ka? Amen? So, naka-record lahat. O di ba dito anak, ninakaw mo yung nakatanggap ka ng pera, ninakaw mo, hindi ka nagbigay sa akin. Naka-record din yun. Amen. O ito anak, nagtapat ka sa akin, nagbigay ka. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka naman nagsuot ng kabanalan, ito yun ako, hindi ka nagsuot ng kabanalan. Naka-record, wala talaga makakalusot. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, sa paglilingkod, minamahal, walang lugi. Pag sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, para sa atin yan. Amen. Oh, hindi naman para sa iba yun eh. Para sa atin. Kung anong tinuro dito sa gawain ito, para sa kabutihan natin lahat. Kung tinuruan tayo na kailangan tumayo sa panampalataya, be perfect for I am perfect. Abutin natin yung pananampalataya na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, may na mahal, hindi ka matatablan. Dahil ang panampalataya mo sa Diyos ay 100%. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, magdadalawang taon na yung pandemic. 2 taon na. Hindi pa tapos. May gera. Sa pandemic, bumaba ang presyo ng krudo. Umabot ng 20 plus, 23. Meron ako nakita, 23. Diesel, 23. Ngayon, gera. Hindi pa worldwide yan, ha? Yung pandemic, worldwide yun, kasi pandemic nga eh. Worldwide, ibig sabihin nun. Ngayon, hindi pa worldwide yan. Nasa Ukraine, ang gera. Hindi naman sa Russia eh. Actually, ang Ukraine, Russia dati yan. Sakop. Sa bansang Ukraine, ang gera. Doon, pumunta yung mga sundalo ng yung mga Russian soldiers. Doon naggera. Pero ang apekto ngayon, buong mundo na. Umabot na ng 80 plus yung diesel. No? Nung unang araw ng gera, tumaas. Pag pupunta kami sa Bible study, sabi nung si Daniel, oh, dito natin magpa-crudo, 53. Mayroon pa doon. Mahal yan, 53. Mayroon pa doon. Pagkasunod na araw, 67 na. Hinanap namin yung 53. Kasi 67, huwag yan, 67. Balikan natin yung 53. Mahal yung 67. Pagkasunod ng linggo, 75 na. Hinanap namin yung 67. Doon tayo sa 67. Ngayon yata, ilan na? Mayroon pang 72. Mayroon namang 80 na. Oh, depende. Kung aabot kayo ng 100 yan, kung hindi pa talaga titigil ang gira, aabot ng 200.
Baka wala na magparking na sasakyan dyan. Diyan ka na lang sa sasakyan. Maglakad na lang ako. Wala nang pangkrudo. Imaginein mo yung full tank mo, 2,000, magiging 10,000 ang full tank mo. Hindi na talaga. Hindi mo nagagamitin sa sasakyan. Darating ang panahon, ma-realize ng tao, wala na halaga ang pera. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tatak na lang. Tatak na lang. Kung halimbawa, subsidized ng government, sabihin, dito, may pagkain kami, isang sakong bigas, pero mayroong requirements. Tatak ng 666, libre. Diba? Libre, makuha mo yung isang sakong bigas, supply sa pamilya mo, pero magpatatak ka ng 666. Wag na. Sinanay na tayo sa fasting and prayer, mamatay mabuhay sa mahal na Panginoon. Amen. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So habang ikaw ay nagugutom, habang ikaw ay nagpa-fasting, lalo kang lumalakas. So imposible yan, no? Pagbalik ng malapi noon, maiwan ka pa, fasting ka . Fasting . Pero yung talagang mag-compromise, magpatatak, ay hindi sila makapag-fasting dahil daming ayuda. Amen. Daming ayuda. Mabusog ka, di ba, nung pandemic? Daming ayuda. Wala kang trabaho, pero sunod-sunod yung ayuda. May pera, may bigas, may sardinas, lahat na. Pag-supply ka naman ng supply ng gobyerno dahil ganun ang mangyayari sa panahon ng 666. May available na pagkain, pero ang kapalit ay ang iyong kaluluwa. Di ba? Sabi dito, an unparalleled time of great tribulation will come upon the world. Satan will seek to dominate the earth through a man and a system. May gagamitin siyang tao at mayroong sistema described as Antichrist. So the Antichrist and his false prophet will establish a religious, political, and economic system to control the world. So these satanic maneuvers will bring war. So magkaroon ng gera, famine, gutom, and death. Maraming mamatay. Eventually, the Antichrist will claim to be God. Magpakilala siyang Diyos. Those who oppose this evil system and turn to God will be persecuted and martyred. Persecuted, sabihin baliw, kulto, kahit ano lang sabihin. Or martyred. Pag sabing martyred, papugutan ka ng ulo, patayin ka. Mamatay ka. Some will have divine protection. Dito tayo. Sa sinabi dito. Some will have divine protection. So may grupo ng mga manampalataya na hindi magagalaw dahil sila ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Yung nagpatuto kanina. Lahat. Talagang required. Siya, exemption letter lang. Wala silang magawa . Okay lang. Okay. Sige, renew yung business. Pero yung iba, hindi pwede. Hindi pwede. O yung nagpatuto kanina sa mga checkpoints, praise the Lord lang. Praise the Lord. Parang tatalikod yung pulis. Kasi tayo ay under the divine protection. Sabi ng mga tao, nung ating mga pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi na makalabas buhay. Kasi based on history, lalo kung mangaral ka sa mga Muslim, hindi ka talaga makalabas buhay. Patay ka talaga. Lalo na mga extremist yun. So base sa kanilang kasaysayan, noong unang panahon pa, talagang pugot ulo. Kasi may galit ang mga Muslim sa Christian dahil nung kapanahunan, nung crusade, ang salitang crusade ay ginamit yan noong unang panahon, mga 16th century,
Catholic versus Muslim sa Spain, daming mga Muslim na patay sa crusade na yon. Gamit ang sign na cross. Daming ng mga namatay. Gera talaga yon. Talagang patayan. Bugutan ng ulo. So, ang tingin ng mga Muslim sa Christian ay demonyo. Yan ang tingin nila. At pag sila'y makakapatay ng Christian, langit sila. Sabi nga ni Commander Robot, alam mo, Danny, boy, hindi kami takot pumatay sa inyo dahil pag makapatay kami ng katulad nyo, langit kami. At kayo naman ay hindi takot mamatay dahil ang inyong panampalataya, pag mamamatay kayo alang-alang kay Kristo, langit din kayo, di ba? Sabi ko, opo. Di magkita-kita tayo sa langit. Pareho tayong langit. Tingnan mo yan. Papatayin namin kayo. Langit kami. Kayo naman, langit din. So, kita-kita tayo sa langit. So, nagkatotoo yata yung sinabi ni Robot. Dahil bago nilusob ang kulungan, pinuntahan siya ng aking mga kasamang prayer warrior, tumanggap siya sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil nabaril siya, nabaril nung nahuli siya, nabaril. Tapos, wala siyang ginawa, kundi nakatungtong na lang sa kapirasong plywood na may gulong, bearing. Doon, ganon siya, lakad-lakad doon sa loob ng kulungan. Binisita siya, nakita yung kanyang kalagayan. Sabi ni Malang Pastor nung ni-report, bilhan siya ng wheelchair. So, bumili ang wheelchair. Umiyak si Commander Robot. Grabing pagmamahal ng Malang Pastor sa kanya. Binilhan siya ng wheelchair. So, nakatungtong na siya sa wheelchair. Sabi niya, pwede ba ako makalabas? Magpabautismo ako sa inyo. Kung nagpabautismo yun, maraking patutuo sana. Kaya lang, hinadlangan ng demonyo. Nilusob yung kulungan. Patay lahat ng mga Muslim. Pati siya, dinamay pa. Pero tumanggap siya sa Malapi noon. Nasa Cagayan de Oro ako noon. Nag-text sa akin. Sabi niya, Danny Boy, kapatiran na niyo ako ngayon. Tumanggap na ako kay Jesus Christ. Nag-text sa akin yun. Kaya ako, patuloy ka lang, Commander Robot. Tinanggap ko na si Jesus Christ na aking Diyos. Tinik siya sa akin kasi hiningi niya yung aking number. Nakapag-text siya sa akin. So, talagang ang Jesus Miracle Crusade, walang duda. 100% gawain ng tunay na Diyos, may namahal. Punong-puno ng pagmamahal. Amen. So kung maiwan ka sa rapture na naglilingkod ka sa Diyos dito, kasalanan mo na talaga yan. Everybody say, praise the Lord. Kasalanan mo na talaga. Kasi nandito na lahat, minamahal. So huling talata, Philippians chapter 1, verse 21. 1:21 ng Philippians. Dito po sa Pilipos 1, talatay 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. For to me, to live is Christ and to die is gain. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan. Kahit yung kumain ng kumain, kompleto ng snack, ang sarap-sarap ng pagkain, patay din. Yun namang hindi kumakain, patay din. Pareho naman. Ang importante, saan tayo pupunta kung darating sa atin ang kamatayan? Langit pa o impyerno? Wala pong purgatorio, minamahal. From Genesis to Revelation, wala pong purgatorio. Na sinasabi nila na ang kaluluwa doon pwede pang magsisi at pwede pang ipanalangin. O kung ganun, yung mayaman na namatay, sana sinabi niya na, total, mayroon akong 5 kapatid. Manalangin sa akin yon. May pera akong iniwan sa kanila. Magpamesa sila para ako maligtas. Wala eh. Nakiusap pa kay Abraham, si Lazaro. Nakapitbahay niya ng mahirap. Na nakita niya na sa sinapupunan ni Abraham na sa langit, minamahal, pababain mo sa lupa at sabihan yung aking mga kapatid doon. Sa kalagayan ko ngayon. Unang-unang request niya,
Papuntahin mo dito sa aking lugar na kinaroonan. Itugob yung kanyang daliri sa tubig at patuluan yung aking lalamunan. Para maibsan yung uhaw. Dahil napakainit. Everybody say, praise the Lord. Oh. Sabi ng mga scientists, by 2050, mag-start ng 2030, grabe na daw ang temperatura ng mundo, yung tinatawag lang climate change. Mag-umpisa 2030, pag wala daw walang magawa, hindi magawa ng paraan, ay mamatay yung mga tanim, grabe na daw ang init. So, isa daw sa cause ng climate change, yung pabugso-bugso ng mga super typhoons. Kung uulan, akala mo nagbuhos ng baldi-balding tubig na talagang babaha kagad. Cause na yan, yung effect na yan ng climate change. Oh. Kung nakapunta kayo ng Middle East, walang kahoy. Kung mayroon kang bahay doon na may kahoy, ibig sabihin, mayaman yung bahay na yan. Ibig sabihin, kaya niyang lagyan ng tubo yung puno ng kahoy para araw-araw mayroong magdilig. Mahal ang tubig doon. Pag hindi ka makaka-afford, wala ka talagang maitanim na kahoy. Dito sa atin, mayroon pa. Pero pagdating ng panahon, sabi niya, starting 2030, grabe ng init. Hanggang 2050. So, malapit. Malapit na. So, ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga scientist na pong nagsasabi. Ibig sabihin, kinonfirm nila ang nakasulat sa Bible. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Nandito na po tayo sa huling araw. Pasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Bagamat sa ibang bansa ay mataas pa rin ang COVID, ang China ay nag-umpisa na naman sa lockdown. Ganon din ang iba pang mga bansa. Pero dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung temporary na ba to dahil may eleksyon para makagather na maraming tao. Pero bakit si COVID nakiki-eleksyon din? Sabihin ni COVID, hindi ako muna manghawa dahil eleksyon. Baka naman talagang wala talagang COVID siguro. Ha? Baka naman yung China nagdrama na naman dahil wala nang bumibili ng kanilang face mask. Hindi na nabibili yung kanilang mga COVID kits. Nalogi na yung company nila. Oh? Talagang ang tao ay bawat galaw mayroong cause and effect yan. Yung gera, pwede rin ting sinadya yan para magmahal yung krodo at kikita ng limpak-limpak na pera. Pwede rin ganon. Or, para makontrol na ang mundo. No, para wala ng gera, isang gobyerno lang. Ha? Para wala ng bangayan, isang relihiyon na lang. Oh, ganon naman talaga. Mayroong mga gagawing mga senaryo para i-introduce ang kanilang plano. Na para wala ng gera, isang relihiyon na lang. Para wala ng gera, isang panggobyerno na lang. Di ba? Pero sa atin, ang panggobyerno ni Kristo ang inaabangan natin. Just in a twinkling of an eye. Tayong naglilingkod na mainit, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, babaguhin ang ating katawan at tayo ay sasalubong sa malapinoon sa halapahan. At yung mga nangamatay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, bubuhayin sila muli. Kawawa yung mga maiiwan sa rapture. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkukrusada. Mayroon tayong mga coming crusades. May mga krusada tayo, iba't ibang dako ng buong Pilipinas. Para magligtas ng kaluluwa, minamahal. Kung tayo man ay nagpapatayo ng mga chapel, hindi para magpakuntisan na sinong pinakamagandang chapel, kundi sa karanasan natin, sa pandemic, na hindi na natin magagamit ang mga malalaking mga gymnasium.
bawal. Hindi na natin magamit ang Amoranto Stadium, Luneta Grandstand, at iba pang mga publikong mga lugar. So temporary lang po ito, minamahal yung ating pong sinisilungan. Hindi naman pwede na magawain tayo na wala tayong masilungan. Pero ang importante, yung mainit na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng isang professor, minamahal, si Professor Claros ng UP, sa pag-aaral daw, hindi importante yung ganda ng room o classroom. Kahit daw sa ilalim ng mangga, basta ang mga estudyante ay matatalino at masisipag, pati na ang guro. Kahit lang daw sa ilalim ng mangga, basta ang mga nag-aaral ay talagang nag-aaral. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Hindi importante ang gano'ng kaganda yung bahay-sambahan. Kahit sa ilalim ng mangga, basta naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Sinsirong naglilingkod ang mga anak ng Diyos. Itaas mo ang ating makamay. Hallelujah! Pabalik ng Panginoon, handa ka na ba ngayon? Hallelujah! Siya'y darating sa tagdang panahon. Handa ka na ba ngayon? Sa kisang matay kukunin niya Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. lahat ng tapat. Hallelujah. Praise the Lord. Kanya. Nasa ating kalagitnaan na presensya natin, mahal na Panginoon. Minamahal. Marami Itaas ang ating makamay. Hallelujah. ang tanda ng Hallelujah. Panginoon na siya aking inasal. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na ba umarap sa Kanya magkakasama ka ba? Hallelujah, ngayon. Hallelujah. Sa Kanyang pagdating, tutunog ang trumpeta. Mga anghel ay bababa. Kukunin niya ang Kanyang mga iniyan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Sa Jesus. buong sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na ba umarap sa Kanya magkakasama ka ba? Si Jesus
para po sa ating mga baguhan, minamahal. Ating po mga viewers, o mayroon po kayong kasama sa inyong bahay o sa trabahoan na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unang panampalataya na makakamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsisisi, pagtalikod sa masamang gawa, tanggapin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At pangatlo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo para mapatawad at mahugasan iyong makasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. So sumunod ka sa panalangin ito, minamahal, mga baguhan, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ito sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ko, mahal na Panginoon. 10 aking mamahal sa buhay. Ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakil ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap siya malapit bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa kalangitan, ligtas mo sila malapit sa 10 mga sa buhay. Na matib Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin sa inyong po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kalawang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Mahal, hallelujah, magkaisa po tayo manalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan po, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip, nagawa na banggit may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong palarapan, patawarin mong bawat isa, mahal na Panginoon. Sa panadalangin namin kagalang-galang pinamahal na Pastor, William Bedes, sa panalangin na kanyang minamahal manhag, abutin mo, mahal na Panginoon, mga pangailangan mga ako sa aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out demons of trouble, sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Poverty, cast out sickness. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tumayo. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin ang ating dalawang kamay. And let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At bago ko po ibigay minamahal sa manalangin sa ating special offering at sa announcement, mayroon po tayong coming na church anniversary this coming April 9 sa Santiago City, sa Bella Minimal, sa Grace Hall, yung dati pong pinagdaosan ng Christmas. Doon pa rin, minamahal, no? So, pag nandyan na yung mga leaflets at saka approve na tayo sa ating mga permit to have yung ating po pamimigay ng leaflets, kung ma-approve na yun, minamahal, ay mag-umpisa na po tayo mamigay ng leaflets, mag-sounding. And then, this coming Tuesday, saglitan muna namin ang Sinundungan Valley dahil tamang-tama din po na pupunta kami ng Tugigaraw kasi mayroong civil wedding doon na kinuha kaming ninong. And then after ng civil wedding na yon, ay tutuloy kami ng Sinundungan Valley. So nakatawag na po ako sa mga sundalo doon, minamahal. Ang Sinundungan Valley ngayon ay marami po mga kasundaluhang Amerikano kasama ang Armed Forces. Nandoon sila. Yung instead balikatan, yung parang war games, sila po ay nagko-construct ng mga schools doon. Kasi walang eskwelahan talaga yung lugar na yun, minamahal. Tagpi lang. So may malaking budget po pa. Concrete na paaralan sa Masi. Siguro kasama na rin ng San Juan at saka Bural. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Kung ready na po yung sasakyan ng ating beloved Doc, Hill Cancelier, so pwede nating i-road test. Kung mayroon na siyang sasakyan na pick up,
baka pwede na nating i-road test yung kanyang prayer na magkaroon siya ng sasakyan na pick-up na magamit natin kahit saang kampo ng NPA. Kasi ang Sinundugan Valley is isa po yan sa stronghold ng New People's Army na pinasok natin starting 2010. Marami po tayong nabaptize doon at ngayon po ay nabawi na po ng gobyerno niya, nabawi na ng gobyerno. Karamihan sa mga nagbagong buhay, nagbalik loob, ay yung mga NPA, mga supporter na nabaptize sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Dito sa Isabela, kasi doon sa Cagayan at saka sa Apayao, yung Marag Valley ay na-saturate na rin po natin yan. Marami na po tinobaptize yan, mga almost 500 din dyan sa Marag Valley, ganun din ang Sinundugan Valley. Dito na lang sa Isabela, mayroon pong kampo ng NPA na pinakamalaking kampo na nandoon na ngayon ang mga NPA tumakbo. Sabi nung nakausap po na isang kapatiran na pulis na yung mga NPA daw sa Guillermo, sa mga Angandangan, doon na tumakbo. Yung boundary ng Palanan at saka San Mariano, may kampo dyan na sinabi sa akin. So sabi ng mga kasundalo, hindi nila mapasok-pasok dahil virgin forest yan. Pero walang imposible sa Malapinon dahil balak nilang sumuko sa atin sa Jesus Miracle Crusade. So tayong gagamitin ng Malapinon. So isa din yun sa ating pinaghandaan. Amen. So wala po silang ibang nakitang grupo na doon sila susuko para hindi po mapahamak ang buhay nila. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan po yung ipag-pray natin, minamahal. Pagbalik siguro namin, galing po ng Bohol. Dahil mayroon po tayong mission din sa Bohol. Hindi pa natin naibigay yung ating pong pangako doon na relief sa mga kapatiran po natin sa Valencia, Bohol, minamahal. So mga 2 weeks siguro kami, 2 linggo kami na wala dito sa buwan ng Abril. After po ng crusade ng Santiago, minamahal. So, loobin ng Malapinon, dadalo daw yung governor ng Bohol sa ating pong anniversary doon at ang mayor po ng taon na nandoon po, minamahal, yung ating pong banal na gawain. Palapakan natin ating Malapinon, minamahal. Yan pong mga prayer and fasting, bunga ng panalangin ng ating kagalanggal at pinamahal Pastor Weldy Solmeda, minamahal. At ating pong beloved brother Raymond Passion para po sa ating special offering at ating mga announcements sa ating pong schedule. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher sa mga pinagpalang mensahe, minamahal, na paligtasan nating napakinggan. Palapakan po natin, minamahal, ang ating dakilang Diyos. At tayo po dadaw ko, minamahal, sa ating special offering para sa karagdagang pangangailangan, minamahal, ang banal na gawain para sa mga itulong po sa mga nasalanta po ng bagyo sa dako po ng Bohol na tayo po magbigay. Nang sabi nga ng banal na kasulatan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Atin na pong ilabas, minamahal, yung ating pagkaloob na ating special offering at ako na rin po, minamahal, ang manalangin. Hallelujah. O dakilang magpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, mahal na Pinoon, magbawad siya na magkaloob ng special offering para sa karagdagang pangangailangan ng balgawain at dalangin namin, mahal na Pinoon, sa aming pagkaloob sa oras na ito, palahin mo at ibalik mo, mahal na Pinoon, ng maraming beses higit sa aming inasansawan at dalangin at beloved Pastor Willie Stadalmeda, itong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart or to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever.
Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir sa Pag-asis. God bless po, minamahal, sa inyong pinagkaloob. Palayan kayo ng ating dakilang Diyos at ibalik ng maraming beses. At tayo po'y dadako na minamahal sa ating mga announcement sa ating banal na gawain. Meron pong 3 times a week na banal na gawain po natin dito po sa ating lugar. Miyerkules, Biyernes at Linggo, may namahal. Sa darating na Miyerkules, ang ating midweek service, tayo po mag-umpisa may namahal ng alas 3, tayo po matatapos ng alas 7. At sa darating na Biyernes, tayo rin mag-umpisa may namahal ng alas 3 hanggang alas 8. At sa darating na Linggo, may namahal, ating Sunday service, tayo po mag-umpisa ng alas 8 ng umaga. Ito po ay Zoom Global Online Anniversary po, minamahal, sa darating na linggo. At bukas po, minamahal, meron pong practice yung ating mga beloved singers and mimers. Bukas po, minamahal, meron pong practice yung mga beloved singers and mimers. At minamahal, kung meron po kayong mga cable TV sa inyong mga tahanan, namanood po kayo minamahal ng TV program ng ating gawain sa PTV, Channel 4 po yan minamahal, tuwing gabi ng Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 yan minamahal ng hating gabi, tuwing gabi po yan ng Sabado. At after po ng ating closing prayer, meron pong lay hands minamahal at counseling. At sa ating paglabas mamaya, minamahal, diyan sa gate, huwag nating kalimutan, minamahal, yung ating face mask. At kung maaari, huwag tayong sabay-sabay po na lumabas para hindi po magkaroon po ng traffic po diyan, minamahal, diyan sa daanan, minamahal. At kung wala na pong karagdagang announcement po, minamahal, tayo pong lahat ay tumayo na para sa ating matagumpay na pagtatapos sa araw na ito. At akin na pong ibinibigay, minamahal, ang buong pagkakataon sa ating closing prayer, ating beloved brother Terry Rasay. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Raymond. Kakabsat, tayo bibalangin sa ating pagtatapos. O Diyos, na indaklan nga mami sa dilangit, itinagam mo, Apo Isus, at tuy kami apong aggamyaman. Unay apo, iti nabaligid na santuang arami mo nalpas manin. Kasamit apo, gamang kami apo, iti MC kang kanta apo, Jepol Solem, iti pautoong in kabenigan. Kasamit apo, gamang kami apo, iti panangtid, tibawang kuna, nga pagkapulo kindaton. Kasamit apo, gamang kami apo, ti bensahim, tinigtasam mi, ngayon pangaral, ti bilabid pangaral mi. Kagunan apo ting kami pagyamanan, temperate nam apo na samit, presensya tutong galmay sa kita kami. Apo Diyos, ting kami nag-awid, siya ka di apo ting mga iwan kita kami. Ilaway ka abutan naman disgrasya kapamakan. Dahil ito'y titawati may tamo na kararag, beloved pastor me. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, minamahal, sa ating lahat. Tayo po'y magkamayan, minamahal. Paglabas po natin, minamahal, huwag nating halimutan, minamahal, yung ating mga face mask. God bless po. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
When